Hindi si ate nagpapa-harvest, pero siya nagpakape sa akin, no? Ayan si ate Connie, oh. Oo, sige. Ako rin naman na din nyo, no? Ganun lang. Pag ganito sa bukid, walang cream yan. Thank you. Naistorbo kita sa kubo mo, te. And nandito ko kami sa harvestan na. Ito yung naka-prepared na naming isda. Magaw nilang inuli to. Ayan yung fish pan, oh. Ayan. Ayan, oh, yun, nakahuli na. Dito isasakay. Aakutin ko dun sa labasan kasi hindi makakapasok yung mga buyer. Unang-una ko kasi yung daan medyo tumutulas na yung mga gulong kahit yung wala pang karga yung mga buyer, kaya pinabuti na lang pong aakutin daw dun sa may bubungan na bahay na yun. At sa loob po ng araw-araw na nag-harvest kami, palipat-lipat din po kami ng location. Iba na naman po ang fish pan na pinuntahan ko ngayon dahil yung schedule niya, yun lang po yung pinangahawakan ko rin. Tapos yung sa kahapon, no, yun sa Ubas Farm, stop muna po yun, tapos babalikan na lang sa mga susunod na araw. Ito yung kay Apong Sting, kung natatandaan nyo, ito yung dating inharvest natin dito, magkatabi lang, oh. Ayan, ito yung fish pan ngayon dito, tapos ito yung kay Tata Sting. Tignan nyo naman, hindi pa natanggal yung mga tulos. Ibig sabihin mag-schedule pa kami dito, babalik pa kami kagad dito. Ganun lang po yan. Resultahan ng pag-harvest namin, eh. Pati yung mga tray nandito pa, oh. Pinalulungkot lang, dati malilim dito dahil dito sa Aratilis na to. Itong Aratilis na to yung nagbibigay lilim, kaya lang nabali dahil sa katandaan namin, katandaan na rin ng ang Aratilis na to. Balik po tayo dito sa usapang isla. Ito na po yung pakakarga ko mamaya sa mga buyer nito para bukas, last araw dito, makakabalik kami kagad. Ito lang po ang gagawin namin. Okay, for today harvest sa San Agustin, Santa Ana. Go, go, go!